Good morning po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Welcome again sa ating Facebook Live, Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. So, magandang umaga. At sana kayo ay malusog, masaya at masigla kasama ang inyong pamilya. At kung kayo'y nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Ang akin lang sa ngayong umaga ay inform kayo regarding sa ating mga binibili. Opo, in particular sa mga food additives. Ingat po kayo doon. Lalo yung mga crystallized. Tandaan niyo po, pag mga crystallized, i-induce mo yan, di ba? Kainin mo halimbawa, lagay mo sa pagkain. Siyempre, ang tagasala ng ating katawan, yung ating bato. Most probably pupuntahan sa ating mga bato yung ganyang mga klaseng food additives. Kung marapat ho ninyong tanggapin yung isang modest suggestion lang, asin ho. Yun po, rock salt po ha, rock salt po tayo. Huwag po tayo bumili ng ibang asin na hindi po rock salt ha. Yung iba binibili nila yung mga pink salt, yung mga siyempre napakamahal nun ha. Hindi ko na muna pahabain, paiksiin ko na lang. So rock salt lang ho. At hingat din ho kayo sa pagbili ho ng rock salt kasi ho, may mga asin ho na hindi ho basta-basta ang asin kasi nga ang na-observe ko at nasabi ko na rin naman sa inyo, yung ginagamit ko pang toothbrush, asin. Opo, yan o, asin. Siyempre nung unang panahon wala pa naman yung toothpaste, ano bang ginagamit ng tao? Most probably iba dun gumagamit ng asin ganun lang po. So ang akin lang, ingat lang ho kayo kasi may asin na yung mga particles na hindi natutunaw, akala mo bubog paano kung na-induce mo yung nakain mo? Anong mangyari dun sa loob? Di po ba? Magke-create ng damage yun kasi uupo yan doon ng matagal. Anong mangyari doon? Di po ba? Oo, daanan ng dumi. Paano kung sumabit-sabit yan doon? Ganun lang ho. Ingat ho kayo, lalo na siyempre, bagay, ilalabas din naman ng katawan yan. Kaso lang, sana walang damage na mangyari. Pero mas maigi, nag-iingat na lang ho tayo. Lalo sa food additives, kung pwede ho, asin lang, rock salt po. Masabi kong ma-recommended ko na asin. Kasi the best ho talaga yung asin nakasulat naman sa Biblia na kayo yung mga maging asin. Tsaka kung yung asin walang lasa, abay itatapon talaga yon. Ibig sabihin, biblical man o scientific man or pang negosyo man, meron talaga mga peking asin gaya ng mga ginagawa nilang peking bigas. Opo, kasi kalat may mga peking bigas. Mataki mo sa mahalo ng bigas nagtitiis ka para bumili, tapos nabibili mo pala peke pa. Imbis na magdala ng sa katawan mo, lakas, peke yung nabibili mo, delikado ho. So ganun lang ho tayo. Again, ingat na lang ho kayo sa asin kasi ngayong araw bumili ako ng asin, rock salt lang binili ko Opo, rock salt po tayo. Ano pa ba? Yun lang, ingat na lang kayo sa paglalagay ng mga food additives sa inyong pagkain. Siguro hindi ko naman sa inaano yung siniraan dati, yung bitchin, yung Ajinomoto, yung bitchin, yung food additives. Siyempre matagal na panahon gamit natin yun Alam naman natin noon yung history ng bakit siniraan yung bitchin. Siyempre ang manufacturer niyan Hapon Opo, technology kasi ng Hapon yan, yung bitchin. So baka sabihin nyo grabe naman mag-isip to. Hindi totoo yan. Meron talagang politics, pati sa negosyo meron politics. Kaya nga ang sinasabi dyan is work it is tekram tekro. Share ko na nga dito sa inyo. Yan, share ko sa inyo. Baka sabihin nyo lagi na lang ganyan. Ano bang gagawin natin? Kasi nandyan na nga sila sa ekonomiya natin, hawak na nga Paano yung inaalaw nilang pumasok yung mga peking bigas na yan, mga peking kung ano man? Bakit nila inaalaw niyan? Ang dami hong taong kumukonsumo niyan. Ibig sabihin massive yung epekto niyan. Pang ilang generation yung epekto niyan. Tingnan nyo naman yung daming sakit ngayon, tulad lang sa sinasabi nilang asin. Yung sinasabi, wala naman ako binabanggit na brand yung sinasabing iodized salt. Tingnan nyo naman yung mga sakit ngayon ng tao, ang dami ho, nagsilabasan. Kailan pa ba inumpisahan yan? Ng 90s, early 90s yung asin, iodized salt. Sino ba nag-promote niyan?
May patawarin, nagkanda matay na sila, nagpahinga na sila eh. So doon na sila mananagot sa kabila. Kaso lang yung kawawa, yung tayo. Ingat lang ho. Kasi minsan nandyan ako sa Metro Manila, bumibili ako ng mga prutas ba. Sabi ko wag mo nalagyan ng asin. Kasi ang nakita kong asin nilagay nila, iodized salt eh. Sabi ko wag na. Opo. Kasi meron akong ano niyan eh, na i-post dito sa comment ko with regards dun sa asin. Mahaba-haba ito, medyo tsagain ko na lang. Saglit lang naman ito. Ganyan oh. Yan ang pagbabasa. Yan. Yan. Ganyan ho. Saglit lang ito. Baka sabihin nyo, grabe ka naman magbasa. Hindi ho, may mga sikreto lang kasi dyan. Ito na. Overview. Juan Flavier was a key figure in the iodized salt campaign in the Philippines, which aimed to combat iodine deficiency disorder. Bago ko ituloy, yung asin kasi may mga minerals kasi yan na involved, hindi lang po yung sinasabi nila na iodine. Ganun ho. Bakit ba? Bakit naging program nila ito? Alam ba nila ito? Hindi nila alam kasi nagpahinga na sila eh. Most probably alam yan ng isang dating presidente. Alam niya ito kasi namatay siya 20 ano bang year siya namatay? 21, 22? Mga ganun siya namatay 20 basta ganun. So alam niya yung side effect ngayon ng iodized salt. Pero yung isang senador na naging health secretary pa, baka hindi niya alam. So ganun sila bumanat sa atin dito. Ini-infiltrate talaga tayo. So tuloy ko lang ito sa overview ito. Ang source nito Google tsaka AI. Kung gusto nyo po i-type nyo na lang yung iodized salt. Ito yung RA 8172 or Republic Act 8172. This initiative led to the passage of RA 8172, also known as the ASIN Law in 1995, which mandated nationwide salt iodization. So, dapat sana bago nila ilagay ito sa market, dapat may pag-aaral muna ng mga 5 or 10 years ito na pag-aaral. Hindi ako nagmamagaling. Ako sinasabi ko lang dapat tingnan muna yung result yan, hindi yung ginawa nila sa Pilipino, ginawa nilang labrat ba? Tayo yung ginawa nilang experiment sa iodized salt. May ibalik pa ba yung mga maraming Pilipinong nagkasakit na ngayon? Hindi ko naman sinasabi related ito sa iodized salt, pero one of the cause, one of the factors iyan. Campaign launched in 1993, DOH Secretary Juan Flavier and President Fidel Ramos launched the salt iodization campaign in the Philippines. Flagship brand. The campaign's flagship brand was Fidel Iodized Salt. ASIN Law. The campaign success resulted in the enactment of Republic Act 8172 ASIN Law in December of 1995, which made salt iodization a national mandate. Goal. The primary goal was to prevent iodine deficiency disorders through the widespread use of iodized salt. Implementation. This involved efforts such as providing salt iodization. Hinto ko muna. Ano ba ang meron sa iodized salt? Ito. Overview. Potassium hydroxide. Description and use of potassium hydroxide is an odorless, white or slightly yellow, flaky or lumpy solid which is often in a water solution. It is used in making soap, as an electrolyte in alkaline batteries, and in electroplating, lithography, and paint and varnish remover. Ano bang related dito sa potassium hydroxide? Kasi may nabasa ako rito, nakita ko yan na may nilalagay silang chemical. Basahin ko muna ito. Ito,
Overview, synthetic potassium iodide. Synthetic potassium iodide is produced by reacting elemental iodine with hot potassium hydroxide or by reacting hydriodic acid with potassium bicarbonate. Kailangan, ito pala mga combination nila. Synthetic potassium iodide is produced by elemental iodine with hot potassium hydroxide. Yun ang sinasabi kanina, yung potassium hydroxide. By reacting hydriodic acid with potassium bicarbonate. The first method involves dissolving potassium hydroxide in water, heating the solution, and then adding iodine until it dissolves, a process that also forms potassium iodate as a byproduct. The potassium iodate is then filtered out and the remaining solution is boiled down to crystallize the potassium iodide, resulting in a white salt-like powder. Yan ang problema ngayon. Hindi naman ako chemist pero ito ang ginagamit nila para magawa sila ng mga asin-asin dyan. Siyempre, chemical, nagmamadali. Kaya ganun ang epekto sa atin. Saglit lang, i-pause ko muna. Yan kasi ang gusto ni MLQ Yan, pinost ko na. I would rather have a country run like hell by Filipinos than a country run like heaven by Americans. Well, ito lang masabi ko sa kanya, nagpahinga na si MLQ Kasi sir, kung ikaw ang presidente ngayon, kausapin na lang kita sir. Kasi kung ikaw ang presidente ngayon, magre-request ako na magpa-DNA tayo. Opo, para malaman kung sino yung mga nakaluklok ngayon sa gobyerno, bakit iniimpyerno tayo. Kumpirmasyon iyan, yung DNA, sa kanilang mga gawa na hindi sila Pilipino. Yung salita mo sir, yung statement mo ito sir, noong 1939 of December 7, 1939, December 9, 1939, na sinabi mo, I would rather have a country run like hell by Filipinos. Stop muna ako. Filipinos ba? Hindi Hindi sila Filipinos Kita sa muka Kita sa muka. Tingnan mo naman yung galaw nila ngayon. Tuloy ko lang. I would rather have a country run like hell by Filipinos than a country run like heaven by Americans. Amerika naman may-ari Kaya nga, ikaw ang the first president ng Commonwealth Siya ba? O siya After niya si Laurel, 1945. Tapos nan sino bang sunod nun? Si Rojas. Si Rojas pa yata yung panghuling Si Rojas yata yung huling Commonwealth president pangatlo. So ganun. Ganun lang tayo. Kasi pagka copy paste ko muna ito. Kakopy ko lahat ito. Saglit lang i-post ko ito. Magkakasunod kasi yan yung mga chemical na yan. Magkakasunod yan para sila gumawa ng sinasabing nilang salt like substance. Kailan nag-umpisa yan yung sinasabing iodized salt na yan? Yan. Kasi gusto nila ipasa yan para sa to address the
iodine deficiency. Oo, tama yan, iodine deficiency. Ano ba? Kailangan ba ng mga additional chemical? Hindi Ang kailangan doon, infrastructure. Nung 90s kasi na yan, bata pa ako niyan Bata pa ako masyado niyan. Sinulat ko na rin dito kasi may nag-comment pala sa akin doon sa isang page dati. Hindi niya raw maintindihan kasi English daw. Kaya yung kino-comment ko lagi yung regarding doon kay Jordan Peterson, Ann Widdecombe, tsaka kay Plato. Kaya nandyan, pinost ko na rin. Mag-love na rin ako. So again, dyan lang ho nagtatapos ang ating Facebook Live. Ingat na lang ho kayo sa mga binibili ninyo. In particular sa asin tsaka sa mga food additives. Wala naman akong masamang intention sa inyo o masamang plano. Ang akin lang, hindi naman paninira iyan. Siyempre nasa batas naman iyang iodized salt na yan. However, marami hong mga brand iyan. Hindi ko naman sa binabanggit pa kung anong mga brand. Ang akin lang, mag rock salt na lang ho tayo. Opo. Kasi hindi natin sigurado yung mga ginagawang tulad ng kanina, yung salt like yung substance, kasi combine yung mga chemical, niluto, yun ang labas asin. Peke nga lang, masabi natin peke kasi hindi siya natural Oo, meron siyang substance, so masabi natin masabi mo ba na parang iodine siya. Pero sa asin kasi, yung rock salt, hindi lang basta iodine yung meron diyan, may mga other particles yan, mga kung dadaanin sa pag-aaral yan, halimbawa yung atomic structure niya, yung hanggang sa pinaka-atomic structure na kung idadaan sa laboratory yan, hindi lang basta yun din yung makikita doon. Opo, ganun. Kasi yung asin na ginagawa, galing yan sa, sa dagat, tubig alat. Ngayon, nabanggit ko naman dito sa inyo yung pink salt. Meron mga findings yan na, yan, from the giants. Opo. Yung pink salt kasi na-petrified niyan sila siyempre na tambakan, siyempre by compact, by pressure, siyempre nag-calcify yun na-petrified yung laman. So makita natin yan, yung halimbawa dyan yung paano mag-preserve ng meat. Meron dyan somewhere sa Italy na yung preservation nila ng ham, tag ilang years yun Opo, years yun sila mag-preserve. Kaya ang pag nakita mo, akala mo siya parang wax pero pag hiniwa mo, karne na pala iyon. Yun yung sinasabi ng mga the best na ham sa binibenta sa buong mundo. Doon mo makikita sa somewhere doon sa Italy. Ganun siya. So again, maraming salamat sa inyo sa patuloy niyong pagsubaybay sa channel na ito. Ode Alteram Partem, let us share the other side. At siguro ito, ipasok ko dun sa segment ba na Vox Populi, Voice of the People, kasi I am one of the people and one of the voice of the many na wala akong magsasalita nito. Anong mangyari sa atin yan? Sovereignty resides in the people and the emanating power doon sa mga kapangyarihan ng gobyerno galing yan sa tao. So ganun lang kailangan tayong magsalita kasi para maingatan yung mga next generation natin. Alam ko rin at alam ninyo na mahirap talaga ang buhay, pero kailangan tayong magsalita para sa kapakanan ng mga nakakarami. So again, salamat po sa Diyos. Again, ingat kayo sa binibili nyo. Rock salt the best yung rock salt. Bigay sa atin ng Diyos iyan. Hindi basta chemical yan o kung ano pang mga nakakasama sa katawan ng tao. Siyempre, ideal lagi. Ano yung ideal? Yung tama lang, yung timpla ng linamnam.
Kung gusto nyo mas masarap, haluan nyo mga black pepper, kung ano pang mga pangsangkap na paghalo-halo nyo. Sibuyas, bawang, kamatis, ganun ba. Pwede nyo siya i-dry. Pag na-dry nyo siya, dry sa ilalim ng araw, i-powderize nyo. Yun, paghalo nyo, pang ano na yun. Pang tawag niyan, pang panimpla na yan. Kaso lang ang problema, matrabaho, so masyado yan. Isa-sun-dry mo yung sibuyas, bawang, black pepper, kamatis, bell pepper, tapos asin. Pag na-crystallize mo yung mga prutas na yung vegetable na yon, yung mga pangsangkap, pag na-crystallize mo, ihalo mo yon, igilingin mo silang lahat. So may the best ka na pampalasa, di po ba? Naturalisa pa, hindi yung chemicalo. So ingat po tayo lagi. Ang akin lang para ho sa consumption natin ito. Again, this is your host, Jesus Sukgang Jr. O de Alteram Partem, let us share the other side. Sa Diyos po ang karangalan, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Amen.